Focus po tayo mga bossing ha. Focus po tayo doon sa ahensya na may hawak doon sa issue na ating natalakay. So, wag po tayong sisi lagi doon sa nasa Malacanang. Kasi ang tendency po kapag tayo sisi na lang ng sisi doon sa leader, nakakatakas yung mga dapat nating sinisisi. Katulad yan, galit kayo ngayon sa mga kongresista na feeling natin ay nagmalabis sa kanilang kapangyarihan, nagmalabis sa kanilang discretion. So, doon tayo mag-focus sa mga congressman na yun. Huwag po tayong basta sisi na lang sisi kagad sa pinakapinuno kasi it doesn't work that way. Mas marami pong mga kurakot diyan sa baba kaysa doon sa taas. Kaya kailangan talaga ay bukod sa sila naman talaga yung pinuno at sila naman talaga yung dapat pulaan, pero focus tayo dito. Focus tayo dun sa mga tao na dapat natin talagang sinisisi, pinipinpoint. Yan. So eto mga bossing, ang aking unang balita sa inyo ibabalita. Good news syempre. According to statistics, ay yung inflation po ay bumagal at nasa 4.1 lang siya ngayong quarter na ito. Ibig sabihin yan, lumalakas po ang ating ekonomiya. Pag lumalakas ang ating ekonomiya, ibig sabihin, yung purchasing power po, yung paggasta dito sa Pilipinas or yung cash flow ay maganda ang ikot. At syempre, bigyan natin ng credit yung mga nagtatrabaho ng maayos kasi dito sa gobyerno, lahat naman ng gobyerno, merong mga nagtatrabaho ng maayos, may mga gustong tumulong, meron din namang mga hayop. Kaya yung mga nagtatrabaho ng maayos at nagpe-perform dapat para mas ma-inspire sila, dapat binibigyan natin sila ng pugay. Ibig sabihin, give credit when the credit is due. Okay, so lagay ng ekonomiya, tingnan natin mga bossing, and let us congratulate in advance itong administration at yung economic team dahil somewhat nailalaban nila yung ating ekonomiya sa kabila ng napakaraming problema. Bumagal na pagmakal ng bilihin at tumaas na antas ng may trabaho ang patunay raw na maganda ang lagay ng ekonomiya. Ayon po sa gobyerno, binanggit yan sa pagtitipon ng mga dayuhang posibleng mamuhunan sa bansa. Nakatutok si Marie Zumali. Sa harap ng European Chamber of Commerce of the Philippines, ibinida ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na nananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas sabay hikayat sa kanila mag-invest sa ating bansa. Napatunayan daw ito ng pagbaba ng inflation rate at patuloy na pagbuti ng employment situation kahit sa gitna pa tayo ng sari-saring geopolitical tension at external pressure. The production base of the country, while still very much domestic, the services accounts for almost 3/4 of our growth. BPOs and ITMs sectors. So this means na kasi tinan mo naging maganda yung takbo ng ekonomiya. Malaking bagay kasi dito talaga yung mayroon ng bagong secretary dyan sa Department of Agriculture. So mas natututukan na nila ngayon. Hindi katulad dati, nahati yung atensyon dahil nga yung presidente natin yung nagsisilbi na na caretaker dyan sa mga sa mga ahensya na yan. So ngayon, mas natututukan na po yung food production, yung food security, kasi kasama yan malaki ang ambag niyan mga bossing sa inflation, yung production, napakalaki ng ambag niyan. So versus noong mga nakaraan na talagang hirap kasi nga yung decision maker hindi makapag-focus dahil nililid niya na yung buong Pilipinas, tapos madami pa siyang mga parang mga posisyon sa gobyerno na hindi pa nalalagyan. Kaya yun yung nagiging kumbaga source ng pagbagal at bottleneck. Even if there are these global slowdowns, that sector continues to be quite robust. Layon daw nitong makalikha ng mas maraming kalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Ginagawa rin daw ng pamahalaan ang lahat para ma-diversify ang ekonomiya at mas makahikayat ng mamumuhunan. Kabilang din sa mga pinalalakas ng pamahalaan ay ang export sector, digital technology at commerce, green economy at pagmimina.
Kabilang daw sa mga hakbang ng ating pamahalaan para mas makahikayat ng mga mamumuhunan ay ang pagtugon sa kanilang karaniwang issue gaya ng ease of doing business, kalidad ng infrastruktura, gaya ng mga kalsada at paliparan, pati na rin ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Alam ninyo kaya ang Duterte administration somewhat yung economy umokay bagamat meron tayong pandemya kasi nga una yung peace and order naging peaceful nung panahon niya. Pangalawa, nag-focus siya dun sa build program. Syempre kapag alam mo yun, less yung traffic or less yung travel time from point A to point B, maraming tayong oras na nasa-save. Walang nasasayang na mga oras, so walang lugi. Pangalawa, nung panahon ni PRD, inayos lahat ng mga airports, maraming mga pinagandang airports, maraming mga binuksan na mga airports. So, isa 'yon sa mga naging kumbaga qualities nung naghikayat ng mga mamumuhunan sa Pilipinas. Nabawasan lahat nabawasan din nung time ni PRD, malaki na nabawas sa crime, malaki ang nabawas sa corruption. Meron pero malaki ang nabawas sa corruption. Tapos yun nga yung red tape. Kung matatandaan niyo yung panahon ni PRD, talagang tinanggal niya yung red tape. Panahon ni PRD, sinabi niya yan na yung mga nasa SSS, mga nasa DFA, pag masungit yan, sampalin nyo, sabihin nyo. Walang nakasimangot nung panahon ni PRD kasi nga workers kayo ng gobyerno. Ganun yun mga bossing. So somewhat malaki ang naitutulong ng yung mga build projects niyan, peace and order, para makapanghikayat ka ng mga namumuhunan. And kung mapapansin ninyo lately napapansin nyo, di ko lang alam kung siguro masyado lang tayo nag-focus kay Katniel, masyado lang tayong nag-focus sa Congress, sa Kamara, sa mga hearings nila. Pero kung mapapansin ninyo, medyo bumagal yung balita na mga nabibiktima ng mga kung ano-anong mga kriminal. Meron pa din syempre, pero kahit pa paano medyo bumagal, hindi katulad ng mga nakaraang quarters na talagang ano naman nangyayari, meron na namang krimen sa ganito, may nawawalang ganyan, may nabaril na bata sa ganito, may ganyan, di ba? Yung somewhat ngayon medyo bumagal, bagamat nakikita natin nung lately may mga holdapan dyan sa Cebu. Yung kinuha yung mga alahas, di ba? Pero wala na masyado yung mga talagang kahindik-hindik. Marami na lang ngayon nawawalang mga magagandang babae na ewan ko ba. So yun mga bossing, kahit papaano si PBBM kasi tinuloy niya unang-una sa lahat yung programa ni PRRD, yung amnesty program ni PRRD. Sabi ko naman sa inyo, pro-amnesty, pero doon lang sa mga mabababaw na mga kaso. So maganda yung mga maganda yung mga galawan nila lately at yun nga yung pagtatalaga nila ng mga secretaries, kaya nakafocus sila ngayon. Their interest has been quite strong. They're closely watching the developments. Of course, they are interested of knowing, are we addressing the issues that they've been raising. So if you tell them that we are addressing this and these are the projects that are then so they get excited because they see the potential of this country as well. Maging ang World Bank sinabing nananatiling maganda ang lagay ng ating ekonomiya sa gitna ng global slowdown. We have seen a weak. Yes, again makikita nyo super traffic po ngayon sa EDSA. Si Mar Rojas may sabi niya na ang traffic daw po ay sign na progresibo yung lungsod. Although it can be a factor para madismaya yung mga mamumuhunan, but then again, yung sobrang traffic dyan, it means lahat ng tao nasa labas. So it means lahat ng tao ay pumapasok sa mga trabaho, kaya ganyan. So yes, pangit ang traffic, but it's really an indication na busy yung mga tao, busy yung lugar, lahat nagtatrabaho, lahat gumagastos, lahat namamasyal, therefore maganda ang ekonomiya. Of the peso, but that's in line this year with the weakening of many of the other currencies. And we see that the Philippines is sitting on a fairly comfortable reserve cushion of $99 billion, which is about 7 months of worth of. On the fiscal side, we see that the medium fiscal consolidation plan is on track. Para sa GMA Integrated. So dahil dyan, let's give credit when the credit is due. Congratulations sa economic team ni PBBM dahil kahit papaano bumaba yung inflation. Hopefully, maramdaman natin yan.